Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito muli si Mayor Alice Gu ng Banban Tarlac. Kasi may mga latest na report po sa kanya. Meron po akong nakuhang 3 video dito at meron din po siyang official statement. Yun nga lang, nung i-click ko ito, nabura na po sa FB. Pero, nakuha naman natin sa isang balita. Kaya, inagaran ko na. Sinave ko na. Pasensya naman po, Mayor ha. Ikaw kasi pa-post-post ka. Yan, na-capture ng media. Eh, di na-capture ko na rin. At, sa kasamaang palad po, after po siyang isuspindido ng ombudsman, yung PMP rin po ay nirelieve yung 49 na mga kapulisan dyan po sa bayan ng Banban Tarlac. Meron po tayong video dyan, no? Papakita natin. Courtesy of PTV, UNTV. Yun na naman po naman palaging dalawa. At may mga article din dito na may nais silang gawin tungkol po dyan sa kautusan ng ombudsman kay Mayora. At eto pong isa, meron po siyang gustong gawin. I don't know kung mangyayari ito, tama ba itong gagawin niya, no? Ewan ko po, no? So, yan po ang ating pag-uusapan. Pasensya naman po kung hahaba, ano, pagtiyagaan nyo na lang, no? Ako po, sa totoo lang, tulad nung sinabi ko sa inyong isang video ko dyan, naaawa na ako kay Mayor Alice Gu, no? Yung pinagtatawanan natin siyang lumaki siya sa farm, ganyan. Yung inabando siya ng tatay niya, anak siya sa kasambahay, pero sa akin naman may awa na minsan naaasar na rin ako kasi hindi niya masabi na ganito na lang po, tatawag ko na lang po yung magulang ko, dadalhin ko dito at gagawin po namin ito, magpapatunay na ako po ay hindi isang purong Chinese kundi Filipino-Chinese. O bakit Filipino-Chinese, Pidol? Sabi niya po anak siya ng kasambahay ni Amelia Leal na isang kasambahay na naanakan ni Mang Kanor na tatay niya. Tapos tinago siya sa farm. O yun, yumaman siya. Kasi yung farm nila, nandun pala si Goldilocks. Di ba, Mayor? Ito po, unahin natin yung official statement niya tungkol dyan po sa order ng suspension ng ombudsman sa kanya. Pero bago ko po basahin, hopefully hindi na ako gagamit ng aking reading glass kasi nagre-reflect po Baka makita nyo lalo yung aking kagapuhan dyan, di ba Miyu? Tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box and comment section ng ating video premiere kung meron man. So, hindi ko na po kayo maisa-isa lahat. Basta shout out po lahat sa inyo sa lahat ng OFWs and modern heroes. God bless you at palagi po kayo mag-ingat. Yan po sa ating mangingisda sa West Philippine Sea. At patuloy nating isama sa ating dalangin ang ating bansa at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi marami po talaga na gusto siyang pababain. No, lalong-lalo na yung kampo ng mga tauhan ni Baal. Ito po yung official statement ni Mayor Gu. Nakuha po natin to sa isang balita no? Yan po, mga minamahal kong kababayan sa Banban. Ngayong araw na ito, nakatanggap po ako ng isang order sa ombudsman na naglalayong isuspindi ako ng 6 na buwan. O ayun po, siya po ay sumasang-ayon sa proseso ng batas at tinatanggap niya ang pasya ng ombudsman. Okay? Malugod siya nagpapasalamat sa kanyang mga taga-suporta na walang sawang sumusuporta sa kanya at nagmamahal sa kanya. Binubuod ko na lang po para hindi po mahaba. Pero nalulungkot naman siya dahil na rin sa hindi totoo at masasakit na paratang. O yun, kumbaga feeling niya nasisingle out siya. Feeling niya, inaapi siya. Ikaw naman kasi, Mayora, just tell the truth, be honest. And aside from those documents that are fishy and very, alam mo na, yung
hindi maliwanag at pinatotohanan naman ng mga corresponding agency with that the documents are perjury. Di ba? Di sana alam nyo sa totoo lang kung talaga na nagsasabi ng totoo si Mayoro. Totoo sinasabi niya, lumaki siya sa farm dahil may farm siya. Marami siyang mga luxury items, di ba? Mayaman siya. Dalhin niya yung magulang niya. Ipakiusapan niya yung magulang niya, yung tatay niya. Hanapin yung nanay niya. Dalhin niya sa Senado. Ito po, Your Honor. Your Honor. Ha? Maski na hindi na tayo mag-executive session, I will show it to the world, mostly to the Filipino people, that I am not lying, I am not a liar. I will tell you the truth, the whole truth, so help me God, with all my heart and soul and mind. Di ba? Para patutunayan ko sa inyo, hindi po ako Chinese spy. Nandito po yung sinasabi kong magulang ko, eto po, nakita ko po sila para patutuhanan sa inyo na ako po ay hindi isang espiya, na ako po ay lumaki sa farm. Tama ba, farm? Nabulol na rin ako, Elora. Di ba? Kaya po ako nagkaganyan na marami akong kwarta, marami akong ari-arian dahil na rin po sa pagsusumikap namin. Eto po ang mga magulang ko. Pero ano nangyari? Tinakbuhan siya ng mga magulang niya. Tapos ngayon, talagang makakaramdam ka niyan kasi there is something that you are hiding. Just come out. No? Kung ano man yung bahong tinatago mo sa closet, let it out. Para makapag-ano rin kami, malaman namin, ay, nagsasabi naman pala ng totoo si Mayora. Ngayon, ang connection mo na lang, siguro mahuhungkat dun sa Pogo. Bakit di mo alam na may Pogo dun sa likodan mo? Wala na akong pakialam kung binenta mo yung lupa mo, wala akong pakialam kung anong tinayo dyan, pero bakit hindi mo alam na may Pogo tapos nag-issue ka ng permit, inaprubahan mo yung permit na i-issue dun sa kumpanya na yon na expired na yung lisensya sa pagkor? Di ba? Yun lang yun eh. Very murky, very cloudy. Pabagay, cloudy naman dito sa amin din, sa awa ng Diyos, no? Tapos sabi niya, siya ay titindig. Lahat naman tayo tumitindig. Even ang Pangulo tumitindig sa West Philippine Sea. Okay yan sinabi mong statement eh. I agree with that. The only problem I have is tell them the truth outright. Dalhin mo yung parents mo dyan. Pakiusapan mo, sabi mo na lang, Tay, ito na lang magagawa mong mabuti sa akin. Alam ko, kinulong mo ako sa farm. Dahil kay Teacher Robilin, yun na lang. Pero just give me this one time. Help me out. I do need your help. Sabi mo dun sa tatay o nanay mo, patunayan nyo po na ako ay isang Filipino-Chinese, na ako ay hindi spy. Mahal ko ang nasasakupan kong mga taga-Banban. Gusto kong magsilbi sa kanila. Gusto kong ibahagi ang aking talino, ang aking kakayahan, ang aking yaman sa bayan ng Banban. Gusto ko kasing umunlad ang bayan na yan. Di ba? Para maging ehemplo ako ng ibang mga LGUs na gayahin kami na wala kaming tie-up sa Chinese mafia, wala kaming tie-up sa Chinese spy. Ang tanging hangarin ko lamang ay makapagsilbi sa mga taong bumoto sa akin ng totoo. Ayun po eh. Kaso wala eh. Ang makakapagpatunay niyan ay ang magulang niya. Parang tayo na may mga anak. Na nakita niyong inaapi na yung anak, binubuli na yung anak, pinagtutulungan, ginagang up. What you gonna do? Even yung mga hayop. Di ba? Nakapanood siguro kayo ng mga Animal Planet shows. Di ba? Yung mga Planet Earth. Nakita ko yan, napanood ko yan. Yung, alam niyo yung moose, naglalakbay sila dyan sa wilderness. Punta sila sa isang lugar. Yung batang moose, na naiwan, mabagal siya eh. Nako, iwan siya, hindi niya alam kung saan na yung mga herd. Umiyak, gumaganon. Ilang minuto siyang gumaganon, hindi niya makita yung nanay niya. Alam niyo maya-maya, may rumaragasa. May rumaragasa. Bumalik yung nanay, narinig niya yung panaghoy ng anak niya. Binalikan niya. Ha?
Ngayon, mga kababayan, meron pa dyan. Yung inaatake ng mga leon. No? Kakainin siya. Ano ginawa nung herd? Pinagtulungan nilang pagsisipain, sungayin yung mga leon. Takot yung mga leon. O, nailigtas nila yung bata na kalahin nila. Di ba ganun ang magulang? Isisave ang anak. Sabi nyo nga, sana ako na lang, wag na lang yung anak ko kung may sakit. Di ba? Kasi hindi maipaliwanag ng bata yung nararamdaman niyang sakit. Sasabihin nyo, sana Lord, ako na lang. Bigyan nyo na lang sa akin yung sakit. Wag na lang yung anak ko. Di ba ganon tayo, mga magulang? Kung totoong mahal nyo yung mga anak ninyo. Wala naman sigurong magulang na hindi nagmamahal sa anak. Maski na balasubas ang magulang yan. Meron pa rin yan. May kakipiting pa rin pag-ibig yan. Kasi dugo at laman nyo yan. Pero itong magulang ni Mayor Alice Go, iniwan siya. Sabi nga rin Gatchalian yan, hindi na possible yung DNA test kasi sabi ng Bureau of Immigration, ang magulang niya, yung allegedly magulang niya, si Lin Wenyi, saka yung si Mr. Gu, ay wala na sa bansa. Nakatakas na. O, iniwan nila mag-isa. Di ba? O baka naman di niya totoong magulang yun. Sino totoong niyang magulang? Yun lang ang akin. Opinion, mga kababayan. Hindi ko sinasuggest kay Mayor Alice Go na dalhin mo yung magulang mo, hanapin mo. Hindi. Sa aking opinion, ang tangi lang makakapagpatunay talaga dito ay ang magulang niya. Kasi yung mga dokumentong pinakita ay something wrong with it. O, okay, manindigan ka, Mayor. Kasi halal ka ng bayan mo eh. Manindigan ka sa katotohanan. Tama yan. Hanggat nasa iyo ang katotohanan, no? Pero ang katotohanan kailangan may pruweba. Lagyan mo ng pruweba. The definite proof, yung katotohanan mo. O, di ba? O, yan po. Yun na lang yung ano lang diyan sa ano ni Mayora. Ha? Wag na nating basahin lahat. Haba lang. Now, dito po, no? Ano ba to? Yan natin. I-review ko muna yung mga videos na nakuha ko. Ang gulo eh, no? Kasi, gulo po eh. Ginulo ko nitong ano eh. Itong mga videos na to, ang gulo eh. Ito, 3 video to, no? Pero unahin muna natin tong article na to, mga kababayan. Ha? Ang sabi lang dito ni Mayor Alice Go, no? Sa Inquirer.net, in English lang to, ito na yung statement niya kahapon eh. Alice Go, I am innocent. Oh yeah, you're innocent. You are presumed innocent until found guilty in the court of law. Kasi yan, in aid of legislation niya, pag may nakita dyan, isasubmit yan sa korte. O sige, no? Innocent naman talaga siya. Hanggang sa may mapatunayan, it will be a tedious and long process. Di po ba? O. Now, eto pa. O, ito, dito ko nakuha yung ano ni Mayor, yung statement niya sa Politico. Sabi ni Mayora dito, parang nauna nang may hatol sa akin. Alice Go Kraus foul over ombudsman suspension. Ayun. Kumbaga, wala tayong magagawa doon, Mayor. They decided. Di ba? Hindi sa hinatulang ka na kaagad. But based on their investigation, they are investigating something. So that's why they preventive suspension lang naman. Preventive suspension para hindi kayo maka-impluwensya sa mga gagawing investigasyon, sa mga ebidensyang pwedeng makalap. Yun po yan. Kaya wag ka nang mag-cry-cry dyan. Wag ka nang mag-cry-cry. Di ba? O, manalangin na lang na sana nasa iyo ang katotohanan, katigang ka ng ating puong may kapal. Di ba? O, now, mga kababayan, sinasabi pa dito sa ABS-CBN, Goose Camp to seek lifting of suspension. O, mag-aapila sila, mga kababayan. Ito lang po, babasahin lang natin tong parang isang statement ng lawyer niya. Ha? Papatunayan namin, hindi malakas yung ebidensya. In fact, wala ngang ebidensya. Ayun po ang sabi ng lawyer ni Mayora na si Steven David. O, ayun na lang po ha, mga kababayan. No? So, aapila sila. O, karapatan po nila yan. It's their given right. No? Nasa constitution pa rin nila. Constitutional right pa rin nila yan. No? O, now, etong maganda, mga kababayan. Diba sabi ni Senator Win Gatchalian, wala na. Tapo na sa basura yung DNA testing kay Mayor at dun sa nanay niya. Kasi nga, wala na yung nanay eh. Saka yung sinasabing tatay, lumabas ng bansa. Ayun ang impormasyon ng Bureau of Immigration. Sabi naman dito sa GMA News Online,
Banban Mayor Alice Go willing to undergo DNA test. Oh, paano yun? Saan mo iko-compare yung DNA test? Di ba? Paano nyo hahanapin si Lin Wenyi o si Amelia Leal? Sino dun? Di ba? Paano? Paano ang gagawin dito? Sabi nung lawyer niya, si Steven David, dito sabi, however, it was not clear if it will be with Wen Yilin, a Chinese national who is suspected of being Gu's actual mother, or Amelia Leal. Tama yung sabi ko. Either yung dalawang babae. Anong sabi dito ni Steven David, yung kanyang legal? Wala namang problema yan kung lumabas yung kasambahay na yan. Ayun nga. Di sana kung itong Amelia Leal, ang totoong nanay ni Mayor Alice Go, at nakita niyang inaapi, ginagang up yung anak niya, kinakawawa na sa Senado, ha? Ano lang yun, ha? Mga senador, huwag kayo magtatampo, ha? Ano lang yun? Hyperbolic. Di ba? Parang gano'n ang analogy ko, ha? Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, walang magulang na hahayaan niyang api-apihin yung anak niya. Walang magulang na hindi sasalo sa sakit na nararamdaman ng anak niya. Tatanggapin lahat ng magulang yan. Ako na lang. Parang yung nanay ko yan noon, yung tatay ko, durobo. Sumalangit na yung kaluluwa ng tatay ko. Fault of one, fault of all po kami. Yung kuya ko makulit. Text ng text. Laro ng laro sa kalsada. Alam niyo yung text? Trumpo. Larong tansyan. Shoot Jolens. Ang gabi-gabi na. May karpyo kami noon eh. Nagalit tatay ko. Pinalo siya, pati ako, palo pa, damay. Kasama ka! Pati yung kasunod sa akin kasama, pati yung bunso kasama, pati ate ko. Yung panganay na yung palo. Nakita ng nanay ko hindi na matanggap. Nung papalo na yung ate ko, hinarangan niya. Siya tinamaan. Wala naman kinalaman ate ko taong bahay nga eh. Yari kami nung talaga noon, mga kababayan. Yung panahon ng mga 1980s, no? Naglalakayan kami. Lahat yan eh. Ang dudungis naman namin, babaho namin, amoy araw kami. No? Ang lilag namin, may mga guwit-guwit panlibag dito. After magawa after eskwela, gawa na homework. Wala man tumutulong sa amin. Wala rin yung nanay ko. Nanay ko hindi naman nakagraduate na elementarya. Ganun din tatay ko, sa hirap ng buhay. Kaya kasambahay po yung nanay ko. Istorya nung nanay ko, kasambahay sila doon sa kanilang kamag-anak. Yung tatay ko, breadwinner sa pamilya nila kasi isang panganay. Parehong panganay yung magulang ko sa kanilang kanya-kanyang pamilya. Kaya silang naging mga breadwinner. Yung nga lang, makukulit kami. Siyempre, after homework, kita mo na yung mga bata. Uy, may nagbabasketball. Uy, may nagte-text. Asan na yung text ko? Uy, may nagsasyato. Laro tayo. Minsan, nakikipagsuntukan pa. Gago ka, binatukan mo ako. Kita mo, may mga pasa-pasa. Minsan, nangangalmot pa eh. Nangangalmot, mga kababayan. Yung kalmot-kalmot. Ikaw na nga ang nakipagsuntukan. Ikaw papapaluin. Matatawa ka na lang sa mga magulang talaga namin. No? Pero lumaki naman po kaming marirespeto at maayos. Walang nagrebelde. No? Siyempre naman, kahit papano we always respect our elders. Ganun po yan. Ngayon lang, sabi lang ni lawyer David, ni Mayor Go. Wala naman problema sana kung lalabas yan eh. Kaso nga, di lumalabas eh. Look for it. Magpa-reward kayo. Nasaan ka na ba, Amelia Leal? Para naman ma-DNA test si Mayor Alice Go. Di sana dun sa hearing yung open pa. Sige po, magpapa-DNA test po ako basta nahanap po yung nanay. Kaso wala na eh. Panawagan ka, Mayor. Nay, lumabas na po kayo. Ngayon ko po kayo kailangan. Amelia Leal o Wen Yilin, pwede po ba? Tulungan nyo ako. Ganun po magmakaawa ka, Mayor. Hanapin mo sila. Kung nakita man, kung sila ay dedo na, pwede pa rin yan. Kung gat may buto pa, pwede pa yan. Diba? Manawagan ka sa mga magulang mo. Sige na po, tulungan nyo. Kung ganun po, diba talaga? Diba, Elora? Wag mo sabihin di ka tutulungan ni Tita Aurora if you're in limbo. Diba? Lalabas at lalabas ang magulang natin, ready to defend us. Di ba nga, tulad nung ginawa nung prodigal son, naglustay nung wala na talaga, sabi niya, magpapakaalila na lang ako sa tatay ko. Pero nung malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya, nung ginawa, akala niya, bubugbugin siya.
Itatali siya ng nakahubad, sabay papaluin. Naranasan nyo ba yun? Ako, naranasan ko yun. Oh, di ba? Ano ginawa ng tatay? Nilagyan ng mamahaling road, pinagpiestahan. Oh, pinagpiestahan. Nagpapiesta. Sorry naman. Nagpapiesta. Di ba ganun ang magulang eh? Eh si Mayor, manawagan ka sa ano mo, sa iyong magulang. Para once and for all, you clear this up. O ito mga kababayan, isama na natin si Senator Jinggong dito kasi naalala nyo yung last hearing, yung inaano niya yung love life ni Mayora. Eh nagagalit nga diyan yung Chinese activist Filipino-Chinese pala. Sorry Filipino-Chinese activist na si Teresita Angse. Bakit daw pati love life? Eh gago ka pala eh. May kaugnayan. Sabi nga ni Jinggoy, ito panoorin nyo Senator Estrada nanindigan sa impormasyong kaugnay sa umano'y partner ni Mayor Alice Go. O ikaw dyan, Miyu, yung partner mo. No? Bili ka nung sasampalin mo siya ng ano. Magagalit na siguro sa akin si Miyu. Hindi ko man po alam tunay na pangalan niyang si Miyu. Miyu lang ang alam ko eh. Sabi ko nga sa kanya, dagdagan niya ng N sa gitna yan. Miyu. Me and you. Me and you against the world. With this, sasampalin ng B. Pagsasampalin natin sila ng B, Miyu. Nakatakdang magsagawa ng executive session bukas ang Senado, kaugnay pa rin sa mga isyong bumabalot kay Bamban Mayor Alice Guo. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Pinanindigan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang impormasyon kaugnay sa umano'y partner ni Bamban Mayor Alice Guo, pero tumanggi pa rin siyang pangalanan nito. Plano niya ring ipatawag ito sa ginagawang pagdinig ng Senado kung makakakuha ng sapat na katibayan. Bawal yun. Once they are found guilty of engaging themselves in any operations of POGO, I think the Ombudsman or the DILG must take action on it. It sounds alarming for me. Well, all I can say is to call on all local officials to refrain from involving themselves in the POGO operations. I just received a very, very reliable information that her partner is a public official. Kasi sabi ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POGO operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go. So yan po mga kababayan, no? Talagang naninindigan din si Senator Jinggoy na talagang legit yung kanyang information na itong sinasabing partner ni Mayor Alice Go siya nagpapatakbo nun. Pero di ba dun sa Senate hearing tinanong siya, wala daw siyang partner. Wala po. Natatawa pa nga siya kaya nagalit yung mga senador Bakit po kayo natatawa? Kung ako naman sagutin, kaya naman po ako natatawa kasi katawa-tawa po yung question. Sinasabi ko nga po totoo na wala naman po talaga akong partner, pinipilit nyo po. Kaya ako natatawa na lang. Ano palang gusto nyo gawin ko dito? Bulyawan ko din kayo tulad yung ginagawa nyo sa akin. Kaya nga po kapag ako naging resource person sa Senado, tiyak makukulong ako Oo. Hindi ako paaapi sa kanila. Bakit? Ibig ba sabihin, para wala akong utak, para hindi ko malaman yung gagawin nila. Yung sinasabi na tukoy ng yung kanilang line of questioning, siyempre, isip-isip din. Kayo naman, may emosyon din yung tao. Diba? Kasi kayo masyado, so sabi na natin may authority kayo, but you don't overuse your authority, lalo-lalo na sa resource person ninyo. Oo, sabihin ko talaga yun. Natatawa po ako. Ganun po ang nature ko. Bakit pag meron man pinagbabawal sa batas, sabi nyo, decorum. Dapat pinaalala nyo yan sa akin dito. Ang sabi nyo lang naman, to tell the truth and nothing but the truth. Binasa nyo ba sa akin yung rules and conduct ninyo? Wala. O diba, pilosopuhan na rin lang naman O, di kung ikulong nyo po ako, di kulong nyo ako. Diba? Pero, wag niyong supihin yung aking karapatan din. Karapatan ko rin naman tumawa, magkaroon ng emosyon, di tulad nyo, mga tuod. Di ba, Elora? Ako, tawa ako ng tawa dito. Pinagagalitan na nga ako, inaalipusta pa ako, addict daw ako. Pakialam ninyo, no? Kung gusto nyo, mag-vlog din kayo.
Bakit nyo pakikialaman yung aking ginagawa dito? No? Tsaka wag nyo akong didiktahan. Kung didiktahan nyo ako, umalis na kayo sa channel ko. Ha? Kung member kayo, umalis na rin kayo. Di ko kayo kailangan. Ala ko pakialam sa inyo. Itong channel ni Tokis, tutuloy at tutuloy ito hanggat hindi ako pinapagalitan ni YouTube. No? Kaya wag nyo akong didiktahan ha. Dahil talagang makakarinig kayo. Ito pa. Ha? Ngayon, since suspendido siya, may ginawa naman ng kapulisan dyan. Ito po, sa ulat ng UNTV. Again, UNTV, God bless po. No? Maraming salamat. Si spokesperson ng Philippine National Police, Colonel Jean Fajardo. No? Colonel, saludo. Sikat na sikat si Colonel. Baka tatakbong senador ito. Joke lang po, Colonel. How come for the longest time ay nag-ooperate po itong sinasabing illegal na pogo diyan sa kanilang lugar? How come na hindi po nila na monitor na may mga ganito na palang illegal activities? Isa sa ilalim sa reorientation at reformation program sa Subic ang 49 na pulis na inalis sa Banban Municipal Police Station. Ang mga ito ay binubuo ng 2 opisyal at 47 tauhan ng Banban MPS. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, inalis ang mga ito sa pwesto habang iniimbestigahan, kaugnay sa nadiskubring illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa lugar. Kapag ganyang may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na nangyayari and yet hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin ang ating mga kapulisan. So ang tinitingnan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan doon sa kanilang trabaho po. Pinalitan aniya sila ng mga tauhan mula sa Police Regional Office 3 at mga investigador mula sa kalapit na bayan. Tiniyak din ni Colonel Fajardo na hindi maaapektuhan ang operasyon, lalo na ang mga nakabinbing kaso na hawak ng mga inalis na pulis. Sinigurado po natin na yung strength po, 1:1 po yung naging palitan po dito. Kung 49 po yung inalis po natin, ay 49 din po yung ipinalit po natin sa kanila para masigurado po na hindi po ma-hamper po yung delivery po ng ating serbisyo, lalong-lalo na po sa mamamayan po ng Banban Tarlac po. Muling nilinaw ng PNP na hindi nila kinukonsinte ang mga maling ginagawa at kapabayaan ng mga pulis. So this is not the first time na ginawa natin to. Bagamat ang PNP leadership po natin ngayon ay mabilis din po sa pagbibigay po ng insentibo at reward doon sa mga commendable acts po ng ating mga pulis, pero mabilis din po natin dinidisiplina yung mga pulis. Kahapon, naglabas na rin ng preventive suspension order ang ombudsman laban kay Mayor Alice Guo. Base sa rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Si Mayor Guo ay iniuugnay sa iligal na operasyon ng POGO sa kanyang nasasakupan. Ayan po mga kababayan, no? Malinaw naman ang sabi ni Colonel Jean Fajardo. Kinakailangan kasi how come for a longest time hindi nila alam yung mga ganong gawain dun sa POGO. Ordinaryong tao nga, marites at tolit, alam na alam yan. Hindi man lang sila nag-imbestiga doon. Nung narinig nila na merong allegedly, kinakailangan pang may makatakas. So isipin ninyo, how many people suffered sa kamay ng mga gagong mga tsekwa na ito? Nahuli yung mga yun Yung isa pa nga doon, wanted doon sa bansa nila Pero nasa bansa natin, hindi alam ng Bureau of Immigration yan. Diba? Criminal sa bansang China. Napunta ng pugo. So talagang may lapses, no? Dapat lang marilib tapos mag-aano sila sa Subic. Baka sa Subic Metropolitan Authority doon sa bayan naming Gapo. Tapos ba't doon naman? Dapo nyo doon sa pinakamagulong lugar. Doon dapat sila, matatapang sila Di ba? Matapang silang magbulag-bulagan. Dapat i-lifestyle check nyo yung mga yan. Baka yung 49 na yan, alam nyo na, di ba? Tama lang yan, ginawa ng kapulisan. No? Ang dami talagang mga pulis na tiwali. May nabasa pa ako na article lang, 3 pulis hinuli dahil sa kidnap for ransom.
Mga walang hiya talaga. 'Di ba? Parang kulang na kulang pa rin yung binigay ni Duterte sa kanilang sahod ah. Tinasa na nga mga sahod ninyo ng panahon ni Duterte, kulang pa rin ba? Ha? Mga walang hiya. O, eto, sama na natin to. Yung ilang residente ng Banban, nalulungkot po at dismayado sa pinataw na preventive suspension sa kanilang mayor ng ombudsman. Ito po sa ulat ng UNTV. Maraming salamat po UNTV ha. Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa Bamban? Business as usual pa rin ba dyan sa munisipyo sa kabila ng suspension kay Mayor Guo? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay ramdam dito yung pagiging malungkot at tahimik dito sa munisipyo dahil dito sa pagkasuspindi kay Mayor Alice Guo. At ngayon nga kanina ay marami ding mga pumupunta rito na mga empleyado pero karamihan sa kanila ay hindi umarap sa amin para makipag-usap. Hindi ka nag-iisa, Mayor. We'll fight together, Mayor Alice Guo. We love you, we support you, we fight for you. Ilan lamang ito sa mga banner o karatula na makikita sa labas ng munisipyo ng bayan ng Bamban Tarlac ngayon. Nagpapakita ito ng suporta kay Banban Mayor Alice Guo matapos itong suspindihin ng ombudsman sa hiling na rin ng Department of the Interior and Local Government sa patong-patong ng mga reklamong inihain ng DILG. Mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service ang inihain ng DILG. Pinilitan si Guo ni Vice Mayor Leonardo Anunciacion na kasama rin ito na independent ng nakaraang eleksyon. Kanina pinulong na rin ni Mayor Leonardo Anunciacion ang mga staff ni Mayor Guo at subalit hindi naman ibinigay yung detalye ng kanilang pag-uusap. Samantala dahil sa preventive suspension, marami ang tumanggi na magpahayag ng mga empleyado at mga residente sa munisipyo. Pero may ilan namang empleyado at residente ang nalungkot at nadismaya dahil nawala ito sa pwesto at sinuspindi dahil sa kinasasangkutan umano nitong issue na may kinalaman sa illegal operation ng Pogo sa Bamban. Siyempre nalungkot din kami. Nung nung tumakbo ng mayor, hindi naman ako sa kanya. Pero yung nakita ko ngayon, gumanda yung Bamban, umunlad, yun ang pinanginayangan ko. Pagkaalam namin kay Mayora, talagang mabait naman. Nagkaroon ako ng konting pagkadismaya, tsaka kalungkutan. Hindi lang ho ako, lahat kami rito. Nagkaroon ng pagkadismaya, nalungkot din kami lahat. Kasi unang-una, nakita namin kung ano yung kagandahan at naging magbabago ng bayan namin sa naumpisaan ng mayor namin. Nakita namin kung paano umunlad at kung paano naging maganda ang usad ng pamamalakad dito sa bayan namin. Samantala, nakahanda naman ang pumalit na alkalde na si Leonardo Anunciacion sa magiging adjustment sa loob ng munisipyo kabilang na nga yung pagsasaayos ng mga kukuha ng business permit at iba pa. Sa ngayon ay hindi nakita dito sa lugar ng munisipyo din ang si Miss Alice Guo at itong dalawa pa na nireklamo na sinuspinde na suspension order business permit license office na si Edwin Ocampo at ang municipal officer na si Aden Subia na hindi din nagpakita at nagtungo dito sa munisipyo ng Banban. At yung mga latest live mula dito sa Bamban Tarlac. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. So yan po no mga kababayan, no, yung mga constituent po ni Mayor Alice Guo no na nagbigay naman ng magagandang pahayag tungkol sa ginawa ng kanilang mayora. Ganun po talaga, no? Parang ramdam naman natin ang kanilang kalungkutan pero kinakailangan pong gawin mga kababayan para po kung sakasakaling mapatunayang not guilty siya, no? Not in the court of law ha,
doon lang sa Senado. Kung mapapatunayan naman na legitimate yung mga claims niya, makakabalik siya makapagsilbi sa inyo. So, nanghihinayang sila dahil napakabait daw po ng puso. Pero behind that, maybe there is something sinister going on. No? So, antay-antay na lang po mga kababayan. No? Sana kung gusto niyo pa rin siyang maging mayora, iilabas niya po ang katotohanan. Siya na mismo ang magpatunay ng mga sinasabi niya. Kasi ngayon, diyan po sa Senado, based on those evidences na piniresinta ng bawat agencies at sa mga investigasyon na rin ng mga senador, mukhang hindi nagtutugma mga kababayan. Kaya ang tanging magagawa na lamang ninyo, paano ba sasabihin sa Kapampangan yon? Ipagdasal po ninyo. No? Parang nawa makabalik po sa inyo. Okay? So, kayo po mga kababayan, ano po inyong masasabi niya? No? Yan lang po ang latest update natin kay Mayor Alice Guo. Ako po na nakakaramdam na ako ng awa sa kanya, pero para tuluyang malaman na natin ang katotohanan, Mayor, yun lang po yung ma-advise ko. Dalhin nyo na yung magulang ninyo, makiusap na kayo. Dahil kayo na po ang talagang nagigipit dito no? Na nakokonekta na kayo, lalong-lalo na dyan sa Pogo. Na mukhang may tinatago po kayo na ayaw nyong sabihin. Regarding your citizenship, just bring your parents. Tawagin mo. Just sabihin mo, just this one time, help me out. Patunayan ko lang sa kanila na hindi ako nagsasinungaling sa citizenship ko. Regarding Pogo, then that's the other issue. Di po ba? Since matanda ka naman na, ikaw nang bahala dyan. Di ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.